sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Amen. Glory. Hallelujah. Welcome once again, brothers and sisters, sa ating midweek Bible study. Excited ba ang lahat? Siyempre, sapagkat lagi nating inaabangan kung ano yung magandang balita ng ating Panginoon. Hindi lang maganda, kundi mabuting balita. But before anything else, tayo po'y magsama-samang manalangin upang hilingin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos amang banal at makapangyarihan sa lahat. Unay, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makarinig mula sa iyo ng mga salitang siyang magiging gabay, patnubay, kaliwanagan sa aming araw-araw na buhay. Lord, tunay nga po na wala kaming magagawa kung wala kayo. Kaya salamat, salamat, salamat sa mga pagkakataong pinagkakaloob mo sa aming kamukha nito, Panginoon. Lord, again, we ask for your guidance, the guidance of your Holy Spirit, to give us the understanding that we need. Na talaga pong wala po kaming magagawa, kulang ang aming kaisipan para maunawaan namin ang bawat pagtuturo mo. Lord, itinataas ko po sa iyo lahat ng gagamitin mo sa gabing ito. Lord, we ask for your double portion of your anointing be upon all of us. Papakanta sa magbibigay, lalo tigit sa lahat sa magbibigay ng iyong. May your name be glorified tonight, Father God. And again, we bring you back the highest praise, the highest glory and honor.
In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, yan. So, mga kapatid, may announcement po tayo. Meron pong summer camp ang ating CSM. Yan. On May 31 to June 1. That's a Friday and a Saturday at Angela's Leisure Farm and Resort. Ito po'y gaganapin sa aking bayan, San Pablo City. Yan. San Pablo, Laguna. At meron po itong share. Ano ho? May 1,200 per head po. At dito, inclusive po ang food at accommodation. Ayun pala naman. Ano ha? And for other details, to follow po. Yan. Okay. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang special day, of course. May 15, 2024. Happy birthday! Uy! Si Brother Jonathan Cao. Brother Butch, happy birthday! Saan tayo? And Sister Nicole Hapin. Anak ni Sister Jamie. Apo ni Sister Sally. Yan. And Sister Agnes Mars. Sister Agnes Estrada, happy birthday! And of course, Sister Glamorosa Lector, anak ni Sister, yan, nakalimutan ko tuloy, kababayan ko. Si Sister Nori Lector, yan, ha? Si Teacher Nori. Yan, Sister Glamorosa Lector. And Sister Emma Riosa, happy birthday! Brother Andre Cruz, happy birthday sa inyong lahat. And of course, happy anniversary. Yes, Brother Sandy and Sister Rina Laresa. Happy anniversary, happy birthday. Enjoy your day, brothers and sisters. Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, so let's prepare ourselves. Tawagin natin ating mga kasama sa bahay. Sama-sama tayo magpuri at sumamba sa ating dakilang Diyos. And let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! It's a great day again ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kapatid ko na naka-tune in ngayon, at handang pagpalain ng Panginoon, halina kayo at tayo ay sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. At ito po ay, tayo po ay magpapasalamat, magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. Awit po tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Mahal Lord. ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. Kaya awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Glory to you, Lord Jesus. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinidindi
sagot niya agad. Minsan pa, Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, inidinig niya. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Come on, let's Panginoon, stand. pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay matawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Minsan pa, umasa ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos. ang mabuti Ang mabuti at gawin, mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa akin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Minsan pa, umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos. ang mabuti Ang gawin, mabuti at gawin, mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanap sa Diyos mo hanap ang kaligayahan, ang at ang kaligayahan. pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa amin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat. Si Yahweh
Panginoon. Hallelujah. Narito kami ngayon, Panginoon, upang mag-alay ng awitin para sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tunay nga po na ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo. Nasa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapakan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking aawitin. O Panginoon, ito na naman. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo. Nasa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag, aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapakan. Ang walang hanggang paglingap mo'y aking aawitin. O Panginoon, aking ihahayag. Hallelujah.
natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you. Glory, glory to you, Lord Jesus. Praise the Lord. Glory to God, mga kapatid. Thank you, Lord. Comfy Music Ministry. Tonight, tayo po ay magpapatuloy na sa ating series na Epistle to the Hebrews by Paul. Tayo po ay nasa last part of chapter 6, mga kapatid. Last part of chapter 6 ng Hebrews. So, for tonight, let's welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Boy Salvacion. Lord, gandang araw po mga kapatid at malaking parangal po na mula sa Diyos na ako ay maging bahagi ng inyong buhay spiritual sa araw na ito. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa Hebrews 6 at ang aking pong tatalakayin ay ang pinakahuling bahagi. Hebrews 6, 13 hanggang 20. Ganito po ang nasasabi. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya ay nanumpa na tutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang nakahihigit pa sa kanya, nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at ang lahing magmumula sa iyo ay aking pararamihin. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap naman niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito ay pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin, yung kanyang mga panukala. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon, alang-alang sa atin, at naging pinakapunong pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat po aming Ama at tiyaga mo kaming ginagamit, ano man yung aming kalagayan. Salamat po sa pagsama ng iyong Espiritu na hindi lamang po kami makaunawa, kundi tulungan mo nga po ang bawat isa na ang bawat aral na aming natatanggap ay magipo naming buhay. Salamat sa iyo, O Diyos, purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang araw po muli mga kapatid. Pasensya na po dahil medyo nasa adjustment period yung aking gum. Kaya medyo total magsalita. At ang mahalaga, maintindihan nating lahat, ayon dun sa ating mga binasa, ang mga Kristiyano, ang mga pinakapositibong tao sa mundo. Pinakapositibong tao sa mundo. Sapagkat ang ating pag-asa ay matibay na nakapundasyon sa mga pangako ng Diyos. Matibay na nakapundasyon. Hindi lamang mga pangako, kundi mga pangako ng Diyos na kanyang sinumpaan. Kaya't mga sinumpaang pangako upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin at mga panukala. Kaya tayo, na mga nakatagpo ng kanyang kalinga, ay panatag ang loob na umaasa sa kanyang mga pangako. Ang pag-asa nating ito ang matibay. Ang sabi ro sa ating binasa, ang pag-asa nating ito ang siyang matibay na pundasyon
ng ating buhay espiritual. Matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Kaya't buhay ang ating pag-asa sa Diyos. Tanging kay Kristo Jesus tayo nakatiwala. Sapagkat si Jesus ang kaganapan ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Dahil nga riyan, laging puno ng kagalakan ang ating mga puso. Anuman ang nangyayari, anuman ang ating nararanasan. Noon nga lang mga nakaraang araw, dumanas kami ng parabang mapapahamak. Galing kami ng Lubao, tumatakbo kami sa NLEX, pumutok yung gulong ng unahan ng aming sasakyan. Puro bata pa naman yung aking sakay at yung aking nanay na 93 years old na. Pero salamat sa pag-iingat ng Diyos. Bago pa man dumating ang mga problema, ando na ang solusyon. Akalain nyo yung roving patrol ng NLEX, walang 5 minuto, nando na. Parang nakasunod, para sinusunda kami. Kaya salamat sa Diyos. Yan yung pag-asa natin kay Lord, na alam natin na saan man, anumang oras, hindi niya tayo iniiwan. Kaya doon sa mga natutong dumulog sa trono ng biyaya ni Lord, sa lahat ng kanilang pangangailangan, puno ng pag-asa. Iba ang paladulog sa trono ng biyaya. Higit kang magiging mapagpasalamat. At ang mga mapagpasalamat sa Diyos, bago pa man ang problema, nasolusyonan na. Kaya, salamat at natuklasan natin na kay Kristo, ang buhay ay napakaganda, mahalaga, mabiyaya, makabuluhan, at tunay na may kahihinatnan. Tiyak ang buhay kay Jesus. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa buhay natin, marami ang kaganapan. Mga nakagugulat, parang hindi naman inaasahan. So hindi man natin ganong naunawaan, parang nakalilito, parang bakit ganoon, parang hindi tama. Alam natin na ang lahat ng nangyayari, ang dulo ay para sa ating ikabubuti. Ako sa Isaiah 45:19, ang sabi ron, ang lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Anuman sa aking mga layunin ay hindi inililihim. Hindi ko pinahihirapan ng aking bayan sa paghanap sa akin. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag kung ano ang tama. Maunawaan natin na anuman sa aking layunin ay hindi ko inililihim. Kaya kailangan, pagka ikaw ay Kristiyano, kailangan palabasan ng Biblia. Iba ang maraming salita. Buhay ang pananampalataya. Yan ang ating topic ngayon. God's infallible purpose in Christ. Pagka sinabing infallible, libre sa mali. Laging tama. So, laging tama ang layunin, plano at mga panukala ng Diyos. Minsan, sinabi ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Ang maliwanag, anumang naisin ng Diyos ay kanyang gagawin at walang makapipigil. Lagi nating naririnig ang Romans 8:28 na alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama tayo ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala at ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Napakahalaga at mapakinabang na magkaroon tayo ng higit na malalim na kaalaman tungkol sa mga katangian ng Diyos. Halimbawa, yung Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Na ang ating Diyos ay omnipotent God. Hindi lamang yon. Hindi lamang siya lubos ang kapangyarihan, kundi siya ay nakakaalam sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa ating personal na buhay, kundi lahat ng pangyayari sa sanlibutan na Kanyang nilikha. At tandaan natin na He is perfect. Pagka sinabing ganap, perfecto, lahat ng Kanyang gawa ay laging tama. Hindi siya marunong magkamali. Magagawa niya ang lahat ng bagay at anumang balaki niya ay walang makahadlang. So,
kailangan ina-acknowledge natin yung God's sovereignty. That He is in total control of everything. Walang bagay na hindi niya alam, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Sa Isaiah 46 verse 10, ang sabi ron, sa simula pa ay tinakda ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko ay tiyak na magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Nasa pagpapasya ng Diyos ang lahat ng bagay. Nasa diskresyon ni Lord. Amen? Ang tawag diyan ay sovereignty. His right and power na gawin ang anumang bagay na nais niyang gawin. Kaya lamang, yung right and power, kahit na pinakamahinang hari, merong right and power doon sa kanyang nasasagupan. Kaya kung ibig mo na magkaroon ng Christian concept, yung sovereignty ni Lord, kailangan idagdag natin yung wisdom, justice, righteousness, and grace. Ang tawag dyan ay God's providence. God's providence, hindi lamang right and power, kundi kasama ang wisdom, justice, righteousness, and grace. At ang totoo, ang lahat ng dapat gawin upang maganap ang nilalayo ng Diyos ay kanyang walang hadlang na ginagawa. Masunod lamang ang lahat niyang layunin at panukala. Meron ako isang paboritong verse sa Jeremiah 1:12. Mamaya basahin nyo. Ang sabi ron, tama, sabi ni Yahweh, at ako ay magbabantay pagkat ibig kong matiyak na magaganap nga ang aking mga sinalita. So tinitiyak ng Diyos na magaganap ang bawat kanyang sinalita. Tandaan natin, si Yahweh ay Diyos na tapat at hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako. Ang ating makapangyarihang Diyos ay patuloy na nangangasiwa, namamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Personally, He holds everything in His hand. Kaya masarap umasa at magtiwala sa Kanya lamang. Marami tayong mga pangarap, mga mithiin sa buhay, ngunit higit na maganda ang plano at pangarap ng Diyos para sa atin. Alam natin ang Jeremiah 29:11 na siya lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda niya para sa atin. Hindi para tayo saktan o para sirain, kundi para tayo ay paunlarin at dulutan ng isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? Tandaan natin, ang langit, ang lupa, dagat, bundok, ang lahat ng kanyang nilikha ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Mula sa pagkaing halaman, mga damo, tag-init, tag-ulan, tag-tuyot, kalusugan man o sakit man, kasaganaan o kahirapan, lahat ay nagmumula sa Diyos. Hindi yan nagkakataon lang. Hindi swertihan, kundi ang lahat ay mga sinadyang pangyayari mula sa ating Ama sa Langit na may likha ng lahat ng tanglaw sa kalangitan. Sa Isaiah 46 verse 9, sabi ron, dili-diliin nga ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala nang iba. So, ang totoong issue, the real issue, is the uniqueness of our God. Mayroon tayong Diyos na kakaiba. Walang katulad, walang kaparis, at walang pwedeng ipantay. Kaya kung may mga kaganapan man na hindi mo gaano maintindihan, nakapagtanong ka o kaya ay nakapagsalita ng hindi tama, nagkaroon ng maling kaisipan, nakapagreklamo, sobrang init, matraffic, ang mahal ng bilihin, bakit naman ganoon? Bakit naman kami pa? Isa lang ang isasagot sa iyo ng Diyos. I am God. Ako ang tanging Diyos. Amen? At
Kaya kapag ikay nagre-reklamo, parang hindi mo naiintindihan kung paano maging Diyos. Kaiba ang mga plano at mga panukala ni Lord. Higit na mataas kaysa sa ating mga isipan. Hindi abot ng ating akala. He is still in the throne. Alam ng Diyos ang kanyang mga ginagawa. Amen? Be still, and know that He is God. Ang lahat ay nagaganap ayon sa plano at layunin ng Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, kakayahan, karunungan, kalayaan na ganapin ang lahat ng nais niyang gawin sa ikatutupad ng kanyang mga plano, mga panukala at layunin. At tandaan natin, nabanggit ko na kanina, ang lahat ng kanyang mga gawa ay tama. Free from error. Always perfect. Because He is God. Hindi mahirap unawain yun. Dahil siya ay Diyos, hindi siya nagkakamali. Sabi na isang tagapagturo, He even determined the roll of the dice. Pasensya na kayo, hirap ako magsalita. Sa Kawikaan 16:33, isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit nasa Diyos ang kapasyahan. Amen? Kahit kaliit-liit ang bagay, ay nasa pamamahala at kontrol ni Lord sa ikatutupad ng kanyang mga layunin at mga balakin. Kahit kaliit-liit ang bagay, ay nasa pamamahala at kontrol ni Lord para matupad ang kanyang mga layunin at balakin. Minsan, sa Matthew 10:29-30, ang pahayag ng Panginoong Yesus, sabi niya, ang halaga ng maya, yung ibon na maya, 2 isang pera. Pero ganun pa man, walang nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng ating Ama sa langit. Tapos idinagdag niya, kayo man, maging ang bilang ng inyong buhok ay bilang na lahat ng Diyos. Walang naliligid kay Lord. Amen? Sa aklat ni Jonah, maging ang dambuhalang isda, pinakamalaking isda, sa pag-uutos ng Diyos na lulunin si Jonah, sunod lang na sunod. Sunod lang, at hindi pwede sumuway sa utos ng Diyos. Sa Jonah 4:6, sa utos ng Diyos, tumubo yung isang halaman na malago sa tabi ni Jonah. Kaya lang kinabukasan, ipinasira niya rin sa isang uod lamang. Grabe naman mga pahayag yan. Sa Isaiah 20, verse 26, ang sabi, sa Isaiah 40:26, tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? Sino ba ang nagbigay sa kanila ng mga pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila isa man. So, mula sa mga maliliit na uod sa lupa hanggang sa mga naglalakihang bituin sa langit, kontrolado ni Lord. He reigns and control everything. Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay at ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Kung ganun rin lang, na nasa kanyang mga kamay ang lahat ng buhay ng bawat isa at siya ang nagpapalakad sa lahat ng bagay, ano na lang ang mga natural na kaganapan sa mundo? Kahit na yung sinasabi nating climate change, mga pabago-bagong panahon, kaya sobrang init, parang hindi mo matagalan. Ang singaw ng init. Iba-ibang mga sakuna, katulad ng nangyari sa amin nung nakaraang araw. Para bang mapapahama ka na. Maraming uri ng mga sakit. Iba't ibang karamdaman.
Kahit nga mga lingkod ng Diyos, iba-iba ang mga sakit na nararanasan. Kahit ang ating mga pastor, mga elder, nakakaranas ng mga sakit. Maging ang kamatayan ng mga tao. Tandaan natin, nasa ilalim ng pamamahala ni Lord ang lahat ng bagay. Sa Marcos 4:39, bumabagyo, nasa bangka ang mga alagad at ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay natutulog. At dahil malakas ang bagyo, kinising siya ng mga alagad. At bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. So, walang anumang malakas na hangin, bagyo, nag-aalim po yung tornado, mga ipo-ipo, o anumang ikapapahamak ng tao na kapag kainutusan ni Jesus na huminto, o kaya ay tumigil, hindi pwedeng hindi susunod. Sa Amos 3, verse 6, yung huling bahagi, sabi ron, kapag may sakunang dumating sa lunsod, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Ulitin ko. Kapag may sakunang dumating sa lunsod, hindi ba si Yahweh ang may gawa niyon? Isipin niyo yung salita na yon, maikli lang. So kung dumadanas man tayo ng kapansanan o anumang kasamaan na gawa ng ibang tao, mga kahapisan, ito ang isang maliwanag na katotohanan. Ang Diyos ang nagpapahintulot ng lahat. Tapat na katotohanan upang makomfort ka at maalis sa sobrang kabalisahan o kabagabagan. Ang Diyos ang nagpapahintulot sa lahat. Mamaya, basahin niyo yung Luke 13:1 hanggang 5. Yung mga alagad, ibinabalita sa Panginoong Hesus, yung mga Galileans na naghahandog sa Diyos, tapos ay pinapatay ni Pilato. Naghahandog sa Diyos, tapos ipinapatay ni Pilato. Ano ba yan? Parang walang proteksyon. Pero alam nyo, ang sagot ng Panginoong Hesus sa kanila, tingin kaya ninyo, higit na makasalanan yung mga taga-Galileans na ipinapatay ni Pilato kaysa sa inyo? Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi kayo nagsisi at nagbalik loob, mapapahamak din kayong katulad nila. Mga kapatid, pagkatapos, idinagdag pa ng Panginoong Hesus, yung kayang 18 na nabagsakan ng tore sa silo. Tingin nyo kaya, higit silang makasalanan kaysa sa mga taga-Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo na mapapahamak din kayo kapag hindi kayo nagsisi at nagbalik loob. Tandaan natin mga kapatid, pagbabalik loob, ang lahat ng layo ng mga pag-aaral upang tayo ay maging malapit sa Diyos, magsumiksik sa Kanya, kasi hiwalay sa Diyos, hiwalay kay Kristo, kapahamakan lamang ang nasa sanlibutan. Mga kapatid, lumagi tayo sa piling ng presensya ni Lord. Mula sa kilos ng mga isda, gapang ng mga maliliit na uod sa lupa, paglipad ng mga ibon, paggalaw at pag-inog ng mga bituin sa langit, pagbayo ng malalakas na hangin o mga bagyo, mga pagtitiis at karamdaman ng mga lingkod ni Lord, maging ang kamatayan ng mga tao, lalo na ang mga pinabanal o mga mahal natin sa buhay. Sabi ng Diyos, I will accomplish all my purpose. Gagawin ko ang nais kong gawin para sa ikatutupad ng aking mga plano at layunin. Tatandaan natin, maging ang pinakamatinding kasalanan ng tao, ang kamatayan ng anak ng Diyos sa krus, nasa perfect plan and purpose ng Diyos.
Huwag tayong maging katulad ng mga alagad na naglalakad sa Emmaus, na bagamat matagal na kasama ni Jesus, ay walang kaalam-alam sa plano at layunin ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kaya hangal ninyo, bakit hindi ninyo mapaniwalaan ang mga sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, sa mga kamay ng mga makasalanan, at kailangang maipapatay sa krus bago niya kamtan ang kanyang marangal na kalagayan, karangalan. Mga kapatid, sa Acts 4:27 hanggang 28, ganito nasasabi. Nagkakatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. Itinakda mo noon pa. Bagamat yung mga si Herodes, si Pilato, ang mga elder ng church, ng naunang church, they meant evil, but God meant it for good. Masama ang kanilang balak, pero yung lahat ay nasa plano at layunin ng Diyos para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Amen? Sa Isaiah 53, verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Tandaan ninyo yun. Ang kanyang paghihirap, ang paghihirap ni Jesus ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ng kanyang paghandog ng kanyang sarili ay magkaroon ng kapatawaran. So, sa pamamagitan ni Jesus, may isasagawa ang panukala ng kanyang Ama sa langit. Ang pagkilos ng Ama ay lagi sa pamamagitan ng kanyang anak. The infallibility of God's purpose in Christ. Ang mga tiisin, mga sufferings ng mga pinabadal ni Lord, kasamaan, walang tiyak na pinagmulan niyan sa Biblia. Sapagkat ang sabi ng Biblia, may mga bagay na sadyang para sa Diyos lamang. Amen? Pero ang mahalagang kailangan maunawa natin sa evil and suffering ng mundo, nakialam ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya, na-convert yung masama nilang balak ay naging mabuti dahil sa pakikialam ng Diyos. Amen? Sa Acts 2:23, sabi ni San Pedro, ngunit ang Jesus na ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Ngunit ang Jesus na ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. So, sa mula't mula pa, ang lahat sa buhay ni Jesus ay nagaganap ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos. So, ang mga latay sa likod ng Panginoong Jesus, ang koronang tinik sa kanyang ulo, ang mga pagdusta, paglura sa kanya ng mga kawal, paglura sa kanyang pisngi, mga marka ng pako sa kanyang palad, maging yung tusok ng sibat sa kanyang tagiliran, mga panguuyam, paghamak ng mga pinuno ng bayan, maging yung mga pagtataksil ng kanyang mga kaibigan, pagtalikod at pag-iwan sa kanya ng kanyang mga alagad. Ang lahat ng ito, take note, ang lahat ng yan ay bunga ng kasalanan.
At ang plano ng Diyos kay Kristo Jesus, mawasak ang lahat ng gawa ng dyablo. Amen? Inyong ipinapako at ipinapatay. Ipinapako at pinapatay. Kung tawagin niya ng mga tagapagturo, the worst sin, pinakamatinding kasalanan ng tao. Pero sa pagkamatay ng anak ng Diyos, sin died. Nawala ng kapangyarihan ang kasalanan. Amen? Nakalaya ang sangkatauhan sa kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan, sa pagkapahamakang sana ay darating sa impyerno, sa kapangyarihan ni Satan. Nakalaya tayong lahat dyan. Kaya kung tawagin ng Panginoong Hesus, hindi lamang our great Savior, kundi our great Redeemer. Amen? Kay Kristo, hindi lamang naligtas ang tao, hindi lamang nakalaya, kundi naibalik ang lahat ng ninakaw ng dyablo. Na-restore ang lahat ng kanyang winasak. Ang kanyang mga napatay dahil sa kasalanan, muling nabigyan ng buhay. Mga simpleng aral, pero dapat nakabaon, nakatanim ng malalim sa ating mga puso na mayroong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyong ikabubuti. Sa kamatayan ni Kristo sa krus, dinala niya ang lahat ng bigat ng ating mga kasalanan upang lubusan na nating matalikuran ang kasalanan at makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng kanyang Ama at Ama din nating lahat. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang tayo ay mailapit sa Diyos at mapabanal. Si Kristo, bagamat siya ay napakayaman, ay nagpakadukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, tayo ay gumanda ang buhay, tayong lahat ay magsiyaman. Nagpakadukha upang tayo ay magsiyaman. Dumanas at nagbata ng lahat ng uri ng hirap upang gumaan ang ating buhay. Si Kristo ay nahubaran, hinubaran, nalagay sa matinding kahihiyan upang tayo ay magkaroon ng buhay na marangal. Nalagay sa kahihiyan, nahubaran, upang ma-enjoy natin yung buhay na marangal. Hindi katulad ng ating buhay noon na napakarumi, biko. So, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at mga latay, tayo ay nagsigaling sa mga sakit ng ating buong katauhan. Hindi lamang sakit ng katawan, kundi sakit ng isipan, pati sakit ng bulsa gumaling. Mga kapatid, so, si Kristo ay namatay upang tayo ay mabuhay. Kung hindi bumaba si Kristo galing sa langit, wala tayong kapag-apag-asang makaakyat ng langit. Yan ang isang katotohanan. Amen. At kay Kristo, matatag, matibay ang ating pag-asa sapagkat siya'y tapat at hindi nagtatalursyira sa kanyang mga pangako. At ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Amen? Napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Mag-pray tayo mga kapatid. Salamat po aming Ama at anuman ang aming kalagayan, kahit po nasa adjustment period yung aking gum, pinahintulot mo na magamit mo sa araw na ito. Nawa po, Lord, lahat mo ng aming mga narinig ay magiging malaking bahagi ng aming buhay. Salamat po, Lord. Pinuno mo po ng grasya ang aking labi at nawa po maging kapakinabangan ng aming mga kapatid na nanonood, nakikinig sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Purihin ka at dakilain. Sa iyo po lahat ng papurit parangal at ang biyaya na mula sa iyo. Tinanggap po naming lahat. Thank you, Lord, in Jesus' name.
Amen and amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2.